Una sa pinaka-importanteng tips para maging financially capable ay ang budgeting. Minsan nakakalimot ang ilan sa atin na gawin ito, pero kung walang budget, parang naglalakbay tayo ng walang mapa. Ilista natin ang ating income at ang expenses, mula sa bills hanggang luho o wants, lahat dapat kasama para malaman natin kung saan napupunta ang pera. Budgeting is a must. So, paano natin gagawin yon? The basic principle is ating ililista lang ang lahat ng ating mga income per month versus sa ating expenses. So, kung mas mataas ang ating expenses versus sa income natin, there's something wrong. So, paano natin solusyonan yon? Ang solusyon dyan is tataasan mo ang income mo. Paano mo gagawin yon? You can try to find a possible part-time or any source of income. Pangalawa, dapat mag-ipon o magtabi tayo. Hindi yung bahala na. Kahit maliit, basta regular, sikapin natin na makapagtabi ng pera. Subukan natin ang 50-30-20 rule. 50% para sa needs, 30% sa wants, at 20% sa savings. Pwede rin tayong magbukas ng separate savings account para hindi matuksong gamitin ang iniipong pera. Iwasan din natin ang utang na hindi kailangan. Ang utang, parang apoy yan, nakakapasok. Pero kapag hindi napigilan, sunog tayo. Kung may utang tayo, unang bayaran ang may mataas na interest. Pag-aralan ang mga interest rates at kung kaya ng bayaran agad para mabawasan ang utang, gawin na natin. Isa pa mga kasambahay, mag-invest tayo. Kung may extra, huwag lang itago sa alkansya o i-deposito sa bangko. Pwede natin yan palakihin. Pwede sa stocks, mutual funds, o kahit sa small business. Pero, siguraduhin munang mag-research at humingi ng payo sa financial experts. At panghuli, huwag kalimutan ang financial goals. May pangarap ba tayong bahay, sasakyan, o ang future ng mga anak natin? O kaya'y may pagnanasa ba tayong matulungan ng iba? Iset natin ang mga ito at gumawa ng plano para maabot. Ang pagpaplano ng pera ay para sa ating future, kaya diskartehan natin ang 2025. Mga kasambahay, with God's grace and financial discipline, kaya natin tong gawin. Alvin Kabamungan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.